Sa magandang araw na naman sa inyo lahat mga ka-G-Lovers. Bali, may share na naman ako sa inyo na video. So, napapansin nyo ba, lumubo yung isang kapasitor kasi baliktad yung pagkakabit ng kapasitor. So, sabi na may-ari nito ay pinaayos niya daw to nung may pumunta sa kanila na nagkabit ng signal o GSET yata yon, para nakalimutan ko na, parang ganyan. So, sabi ng may-ari nito, nagtanong sa kanya yung technician o yung nagkakabit na kung may ipapaayos daw. Bali, sinabi niya mayroon siyang amplifier na sira dyan. So, nung tiningnan daw, kasi ang problema talaga ng amplifier na to ay pag nilakasan mo siya, parang basag yung tunog. Tapos, parang may umuugong, sabi ng may-ari doon sa technician. Sabi naman ng technician, baka capacitor lang yan. Pinabili siya ng capacitor yan. Kita nyo yung kinabit na capacitor, bagong bili yan. Tapos, nung pagkabit daw ng technician, kita nyo hindi pa luto yung pagkasolda. Nung pagkabit ng technician, bigla daw umusok. Tapos, nung umusok siya, sinabihan siya ng technician na babalikan na lang daw to dahil nasira yung panulda. So, ang sistema ka-G-Lovers ay hindi na bumalik yung technician. Kasi may umusok na, kaya hindi na binalikan to. Ayan po yung nakaputi, yun yung may-ari. So mamaya papakinggan natin yung kwentuhan namin na may-ari o yung pinagkukwentuhan namin. So sabot dito sa amplifier niya kung ba't ganyan nangyari. So ang ginawa ko muna dito mga ka-G-Lovers, siyempre aayusin ko muna yung pagkasolder. So kita nyo naman pangit yung pagkasolder niya, baka hindi mainit yung panulda niya. So kita nyo nagagalaw-galaw pa siya. Ewan ko ba't nagagalaw-galaw to. Dapat hindi to ganito nagagalaw-galaw. So, ang ginawa ko dito, tiningnan ko talaga to, ba't gumagalaw-galaw to. So, napansin ko pala mga ka-G-Lovers dito, kaya pala siya gumagalaw-galaw kasi yung paa ng mga kapasitor ay may iksi na hindi nakakabit o hindi nasolda. So, kita nyo dito, wala talaga siyang paa ng kapasitor. So, kaya din ni-solder ko na to mga ka-J-Lovers kasi ang plano ko talaga nito ay ayusin ko muna yung pagkasolda nito. So, bigla ako na taka dito o napagtaka ako dito mga ka-J-Lovers kasi hindi talaga maabot yung paa. Ba't kaya ganito yung pagkagawa ng nag-ayos nito? So, hindi umabot yung paa. Kaya pala nagagalaw ko yung kapasitor. So, ang ginawa ko yan, diniin ko yung kapasitor para umabot yung paa. So, umabot naman ng konti. So, medyo konti na lang yung allowance niya mga ka-J-Lovers. So, konti na lang talaga. Pero at least na resolder ko pa rin siya o nasolda ko pa rin siya. Yan, nasolda ko pa rin siya kasi umabot pa naman yung paa niya. Konti na nga lang. So dito, sa pangalawa na inaayos ko na pagkasolder ng capacitor, ganun din yung issue niya. Hindi umabot yung paa. Ito, maiksi ng maiksi. Dito sa kabila, wala na naman, no? Hindi naman umabot yung paa. Kaya ang ginawa ko naman dito ay dininan ko naman ulit siya para umabot yung mga paa nito. Para man resolder ko ng maigi. So, ito na mga ka-G-Lovers, kita nyo yung isang paa sa negative, maiksi na talaga. So, talagang parang pinagpraktisan yata ito mga ka-G-Lovers. Pero sabi naman talaga ng nagkabit sa kanya ng box o ng signal or GSAT yata yon, ay nag-aayos naman daw. Kasi nagtanong nga kung mayroon pang ipapaayos kasi nag-aayos daw siya ng mga gamit. So, sabi niya, ito na nga, yung amplifier niya ay sira. So, nung tinisting, nahulaan agad yung sira. So, palit capacitor daw. So, ito na, pinalitan yung capacitor. Nung pagpalit ng 4 na capacitor, may umusok daw nung pag-power on. Yung pala, baliktad yung pagkakabit. Hindi naman alam na may-ari na baliktad yung pagkakabit kasi technician
ang nakakaalam lang. So, ang duda ko baka sa nagrush siguro yung nag-aayos nito kaya nabaliktad yung pagkabit ng capacitor. Kasi yung tatlo tama naman yung kabit. Yung isa lang ang baliktad yung pagkakabit. So, ibig sabihin, baka hindi niya nakita, gabi na to inayos. Hindi ko lang natanong kasi sa may-ari kung anong oras inayos. Kasi, ba't nabaliktad yung isa? Isa lang yung nabaliktad. Karalipot na mga bitis kaning coin mo, sir, oh. So, bali dito na kami nagkwentuhan. So, pakinggan natin yung kwentuhan namin. Salidahan ako. Try kong paaboton maray sa unta. May kantidad pati ni... Kaya po... 60 ang bakal po kanig na yan. Gamit po Kaya nga, kaya picture sosok ko nga nito, makaabot sana. Bayan arod kami sige namin. Sinurutulan kayong bites. Lugan na ako nagirahay ka. Sa principal's office. Nagbuo na sir na. Pagkasit up niya. Sa Ano pong gusto mo? Kaya pigdudoon-doon ko talip, ito na maray sa bites. Hindi man yung mga sa wireless, sagot so wired. Suwal. Tapos suwal. Pirit man kaya siya na din Repair. niya da. Nag-route naman sa Pagano, wireless. dahil man pala. Okay, kung gusto mo. Pinabagalahan ako kapastor na bakal mo ngayon ang kapas. Sige na po. Ay, Na pinakul niya. Tapos diamond siya na Dahil pala. man sa nang pinapos. Kapag saksakan niya, pero may nagsirit yung kaya din Iyo, puminuto. minuto. Tapos naghali na. Nagdahilan raw ngayon sa pansulda niya. Nagdahilan root panulda. Mm, Alas saya ta. Ano yung kumpa. ito pala. Ano pong kaning design cover? Hinanakulat mo na. Naraw niya na sa pansulda ko. Ako po nabi Takalas na. Yung pagkasabi. Hindi, barato lang po yan. Hindi, iba pa. So, bali na pakinggan nyo yung kwentuhan namin. So, ita-translate ko na lang sa Tagalog. So, sabi na may-ari, namilit daw yung technician na aayusin daw to. Kasi tinanong siya kung meron siyang ipapaayos kasi nag-aayos daw yung technician. So, sabi niya meron itong amplifier. So, tinisting daw yung amplifier, na-diagnose agad ng technician na capacitor yung sira. Kasi umuugong siya ng konti, saka medyo mahina yung tunog. So, pinabili siya ng capacitor. So, pumunta daw dito siya sa shop, si Busing yung nabilhan kasi wala ako, di-off ko daw. So, nabilihan si Busing ng 4 na capacitor. Tapos, nung umuwi na siya, kinabit na ng technician yung capacitor, yung 4 na capacitor. Tapos, nung plinag-in na, tapos pinower on, may pumito daw, parang pumito, tapos umusok. So, yun na daw yung yung parang lumubo yon. Ngayon niya lang nakita na lumubo pala yon. So, basta napakinggan niya parang may pumito. Tapos, nagdahilan daw yung technician na sira yung soldering iron niya. So, babalikan na lang daw kasi nasira yung soldering iron niya, hindi na umiinit. So, hindi na bumalik-balik yung technician o hindi na bumalik yung technician. So, matagal na bago niya na mahagilap na hindi na talaga binalikan yung amplifier niya. So, hindi niya naman daw alam kasi na nag-aayos kami dito kasi wala naman talaga ako dito nung pumunta siya dito, nung bumili kasi day off ko nga. So, nagtanong siya na nag-aayos pala dito ng amplifier, dinala na sa atin. So, ito na. Nung tinignan nga natin, baliktad yung isang capacitor. So, kaya naayos natin yung pagka-connect ng mga capacitor tapos inalis na natin yung lumubo. So, okay na to, naikabit na natin siya mga ka-J-Lovers. So, sana naintindihan nyo yung kwento ko sa inyo. So, ang ginawa ko dito, nilinisan ko muna siya mga ka-J-Lovers. Tapos, tetestingin natin na kung ito lang ba yung sira o ito lang yung capacitor yung problema. So, mga ka-J-Lovers, kung bago pala kayo sa ating channel, napadaan lang, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. Pero kung sa Facebook page mo to napapanood, please subscribe na rin
and pa-share ng video natin, pa-follow na rin ng page natin. So pa-like na rin kung nagustuhan nyo yung ginawa natin na video. So ito, nilinisan ko muna siya. So nung katapos natin tong linisan, tinesting natin siya agad kung okay na ba o kung ito lang talaga yung problema, itong capacitor na baliktad yung kabit. So, ayan na mga ka-G-Lovers, nilinisan natin. So, next natin ito ay try natin siyang testingin. Bali, kabitan ko muna siya ng speaker, tapos testingin natin. System. Pag may okasyon kami, kaya pumili another setup na itong mobile, movable, portable kumbaga. Kaya kunin... So, ayun, nakita niyo mga ka-G-Lovers, nag-switch naman yung relay niya. Technician. Kung ano ang kaipuhan mo. So, kaya dito mga ka-G-Lovers, napag-isip ko na try ko ngang kabitanan ng speaker para matest natin yung audio kung normal. Bari nung pag-try natin ito mga ka-G-Lovers, akala ko okay na to kasi nag-switch on na yung relay. May problema pa pala. So nagtaka ako ba't nag-switch on yung relay kung may ganitong problema siya. So tara, testingin natin para malaman natin. So bali dito, nung makabit na natin yung speaker, mag-audio test ako dito. So nung pinawar natin, Oh, may ugong. Nawal ka po lagot ng number. may malakas siyang ugong. Saka parang walang delay yung relay. Automatic nag-switch on yung relay kahit nakapula pa yung indicator light doon. So tingnan natin ulit. Guwapa. So bali hindi ko na siya tinutuloy kasi parang malakas yung ugong, baka may DC to. So ang ginawa ko dito mga ka-G-Lovers, tinis ko yung output nito. So binaliktad-baliktad ko na nga yung pagka-testing ko sa speaker, vice versa, left and right. Ganun pa rin, pares may ugong. So ibig sabihin left and right may DC. So tinis ko siya dito. Ay, wire. Wire ko po. Ano ba? Wire pa pala. Ning ano? Nakula na eh. 38 volts. Pagkatapos speaker, dosing speaker. So akala ko dito yung ground ay gitna kasi nasanay na ako, hindi pala yung gilid yung ground. So 38 volts. So kita nyo naman 38 volts. Yan o, 38 volts. Tapos dito sa kabila na din 37 volts. So left and right meron siyang output na DC. So 38 dito, tapos dun sa kabila ay 37 volts. So kadalasan pag ganitong may DC siya,
ang kalimitan na tinitingnan ko agad ay yung mga pre-drive transistor. So madalas yan, tinitingnan ko agad yung mga pre-drive niyan na kung may mga kalawang ba. So automatic na yan mga ka-G lovers, kasi kadalasan yan pag may mga nag-leak na pre-drive dyan, yan nagkaka-DC o may nag-change value na resistor, yan kadalasan yan nakakapa-DC din yan. Pero kadalasan talaga mga ka-G lovers ay itong kalawang na mga pre-drive. So nung tiningnan ko, meron nga siyang parang mga kalawang. So ang ginawa ko, tinanggal ko na ito lahat kasi medyo mura lang naman ito. Mapalit kita So kanisa inubos ko na siyang tinanggal. Ganas na. Karalawa mo na ba? May ko barato sa amin. Tirong kinalawang na. So bali tanggalin lang muna natin to. So ito na kasi yung mga ganitong mga pre-drive o itong mga transistor na to, nagdidikit na siya sa magnet. So ibig sabihin may halo na siyang metal. So kaya madali na siyang kalawangin. Kaya kung may mga bago kang amplifier, para medyo tumagal yung amplifier mo, hindi agad kalawangin, lagyan mo siya ng WD-40, yung mga paa, para matagal bago siya kalawangin. So kita nyo, dumidikit na siya sa magnet. So lahat natin nanggal ko, yung mga pre-drive, yung mga maliliit, yung 551, 5401 at 9014. So kalimitan kasi yan yung problema. Lahat naman to kinalawang ko, kaya lahat ko na siya pinalitan. Pero gamitan mo ni pistol sa endo ha. Mga pista na sa endo. Luwang bahay doon natin. Tapos na. So medyo mura lang naman to mga ka-G lovers. Yang. Ay, manakahabo nga naman. Hindi nakahabol. Karahirahin na yun. Sinaramo ko sa kuya. Hindi mo nakakuro karanta. So bali palitan lang muna natin to. Mayaw. So may buhok pa nga siya, oh. Inalis ko yung buhok lang. So bali palitan lang muna natin to, lahat ng tinanggal natin, tapos check tayo kung mag-okay na ba.
So bali ito na, napalitan na natin yung mga pre-drive. So next natin, try natin ulit kung may DC output pa siya. So nag-switch naman yung relay, kaya lang may DC output siya. So testingin nga natin. So patungan ko na lang siguro dito muna ng papel para sigurado tayo. Parang nagdududa ako sa likod ng multimeter ko. So yan, testingin natin ulit kung magkakaroon pa ba siya ng DC. So bali kinabit ko muna yung speaker niya mga ka-G lovers. So kita nyo, wala na siyang DC. Saka medyo may delay na rin siya. So baka okay na to. So mag-audio test tayo mga ka-G lovers. Tingnan natin. So okay na, both left and right meron na siyang audio. So next natin ay kabit ko na lang to lahat, tapos testingin natin. So okay, tingnan natin yung delay ng relay. So okay na to. So power on natin mga ka-G lovers. So kita nyo hindi pa siya nag-switch on yung relay hanggat naka-red pa yan. So antay tayo. Saka nagtunog ako. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. So yun, bali okay na ito mga ka-G lovers. Thank you very much. Dahil hindi pa sa atin. Maraming salamat sa lahat.